Nagsimula ang pelikula habang nag-aaway sa kusina ng restaurant sina Frank at Mr. Shivers na isang chef sa restaurant. Nagtagisan sila ng lakas at determinadong magwagi. Sa huli, nang ibabaw ang lakas ni Frank at nabogbog si Mr. Shivers. Sinakal niya ang chef at halos mawalan na ng hininga. Bago iyon mangyari, si Frank Kinstein ay isang magaling at hinahangaan na abogado. Marami na siyang naipanalong kaso dahil sa mabuladas niyang pananalita. Sabi nga niya sa mga katrabaho, sa 1,000 salita na binigkas niya, 3 lang ang may saysay. Sa pagiging abala niya sa trabaho, wala na siyang oras para sa kanyang pamilya. Isang hapon, may programa sa kanilang eskwelahan ng kanyang anak na si Suzy. Isa siya sa napiling kakanta sa naturang programa. Tinawagan ni Suzy ang amang si Frank na nangako naman na darating. Dahil sa maraming inaasikaso at dagdag pa ang trapiko, hindi na nakahabol pa si Frank sa programa. Malungkot si Suzy dahil nagsimula na ang programa ay wala pa ang kanyang ama. Hindi na maririnig ni Frank ang kanyang paboritong kanta na siyang aawitan ni Suzy. Habang kumakanta, kinuhanan siya ng video ng kanyang inang si Olivia at ipinadala kay Frank. Natapos na ang programa nang makarating si Frank sa eskwelahan. Hindi na niya makita ang kanyang mag-ina. Tinawagan niya si Olivia pero hindi ito sumasagot. Nakauwi na sa bahay si Frank pero wala pa ang kanyang pamilya. Inaliw na lamang niya ang sarili sa panunood ng video ng anak na kumakanta. Nag-aalala na muling tinawagan ang asawa pero hindi pa rin siya sinasagot. Ilang sandali ay umalangaw-ngaw ang sirena ng mga pulis sa labas ng bahay ni na Frank, puno ng pangamba na sinalubong niya ang mga pulis. Sa may imburnal na malapit sa riles ng tren humantong ang mga pulis at si Frank. Doon ay nakita nilang iniimbestigahan ng ibang mga pulis ang bangkay ng mag-inang Suzy at Olivia. Sa bug zone ng damdamin, nagwala na lang at nagsisigaw ang sising alipin na abogado. Sa araw ng libing ng kanyang mag-ina, galit na galit ang ama ni Olivia kay Frank. Sinisi niya ang abogado sa nangyari at kung mahuhuli man ang mga kriminal. Palalabasin din sila ng mga walang kwentang abogadong katulad ni Frank. Sinabihan pa siya ng kanyang biyenan na ayaw na nitong marinig pa kahit kailan ang kanyang boses. Sa kanyang pag-iisa, ginugugol na lamang ni Frank sa paglalasing ang mga araw. Tanging ang masayang alaala ng kanyang mag-ina ang naiwan sa kanya. Sa pag-follow up ni Frank sa pulisya, sinabihan siyang wala pa silang sospek sa kaso ng kanyang mag-ina. Ang tanging nakuhang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen ay kulay gintong hibla ng sinulid. Nasabi din ng pulis na baluarte ng mga mafia ang lugar kaya malamang pangho-hold up ang motibo sa krimen. Umayon si Frank sa teorya ng pulis lalo na at nawawala pa ang wallet ni Olivia. Bago siya umalis, galit niyang sinabihan ang pulis na madaliin ang kanilang trabaho. Sa paglabas ni Frank sa opisina, nadaanan niya si Officer Marble na nagsabing hindi sila sumusuko sa pagresolba sa kaso ng mag-ina niya. Titig at tango lamang ang isinagot ng abogado. Sa isang inuman, nilulunod ni Frank ang kanyang sarili ng alak. Dala ng kalasingan ay pumasok ito sa isang pintuan patungo sa basement ng inuman. Doon niya napagtanto na may ginagawang illegal na labanan ang mga mixed martial artist. Dahil sa panunumbat niya sa kanyang sarili na kasalanan niya ang nangyari sa kanyang mag-ina, kahit hindi siya marunong lumaban ay nakisali pa rin siya. Ang tanging layunin niya ay masaktan lamang ang sarili at hindi ang manalo. Sa isang laban niya, muntik na siyang mapatay at bago mawalan ng malay ay nakita niya ang isang lalaki na tumulong sa kanya. Sa harap ng alak, ipinagtapat ni Frank kay Officer Marble na siyang nagligtas sa kanya na ang pakiramdam na inuusig siya ng konsensya ang dahilan kaya sumali siya sa labanan. Gusto niyang pahirapan ang sarili para kahit papaano mabawasan ang bigat ng konsensyang dinadala niya. Ipinagtapat naman ni Marble na nagsasagawa siya ng trabahong tiktik at aksidenteng nakita niya si Frank na binobogbog. Sinabi din ng pulis na lumalamig na ang kaso ng kanyang mag-ina dahil wala silang makuhang testigo at ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Sa narinig, masama ang loob na iniwan ni Frank si Officer Marble. Sa isang kanto kung saan naglalakad si Frank, iniligtas niya sa mga bugaw ang isang menor de edad na pokpok. Akmang susugurin pa siya ng mga kasamahan ng bugaw, sinaksak ng pokpok ang paa ni Frank. Nawalan siya ng balanse at natumba sa likuran niya na isang library. Dahil sa umaagos na ang dugo sa kanyang paa, nadampot ni Frank ang isang libro at ginamit pantapal sa kanyang sugat. Sa kanyang bahay, binuklat ni Frank ang libro at nabasa ang katagang parusahan kung sino ang gumawa ng krimen.
Katagang nagpabago sa takbo ng kanyang pag-iisip. Napagtanto niya na bakit siya ang nagdurusa, samantala, hindi naman siya ang gumawa ng krimen. Sa patuloy niyang pagbuklat sa libro, nabasa niya din ang pilosopyang Stoic. Isang prinsipyong huwag magpakita ng kahinaan kahit na ang katotohanan ay nagdurusa ang kalooban. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya magsasalita hanggat hindi niya naipaghihiganti ang kanyang mag-ina. Sa layunin na makapaghiganti, nag-aral si Frank ng mga iba't ibang uri ng self-defense, katulad ng judo, taekwondo at jiu-jitsu. Naging bihasa na siya sa pakikipaglaban. Bumalik si Frank sa pinangyarihan ng krimen at nagsagawa ng sarili niyang investigasyon. Nakita niya ang isang abandonadong kwarto na tumatanaw mismo sa pinangyarihan ng krimen. Sa isip niya, maaring ang tumira doon ang salarin o maaring isang testigo sa nangyari. Paalis na si Frank nang madatnan niya sa kanyang sasakyan ang mga goons. Gusto siyang hold upin at ipalapa sa kanilang aso. Hindi nagpatinag si Frank at nilabanan ang mga goons. Wala silang laban sa bihasang abogado. Ipinakita niya ang litrato ng kanyang mag-ina sa leader ng goons at nabasa niya sa kanyang mata na wala silang kinalaman sa kanyang mag-ina. Sa kasamaang palad, umalangaw ang isang putok ng baril na tumama sa tagiliran ni Frank. Napatumba man niya ang bumaril pero bumagsak din siya sa tama ng bala. Sa kabutihang palad, dumating ang isang babae at siya ay iniligtas. Nagkamalay si Frank sa bahay ni Anna. Ang babaeng nurse na nagligtas sa kanya. Sinabi ng nurse na mabuti at walang tinamaan na sensitibong ugat sa katawan ni Frank. Nagsasalita pa si Anna pero hindi na sumagot si Frank. Umalis siyang ni isang salita ay walang binitawan. Sa labas ng bahay ni Anna, nakita ni Frank ang aso ng mga goons at isinama iyon pauwi. Habang tinitignan ni Frank ang mga litrato na ebidensya sa krimen, nagtaka siya dahil umuulan noon. Bakit nakababa ang bintana ng kotse ni Olivia? Dumating si Anna at ibinigay ang wallet niyang naiwan sa kanyang bahay. Inayos niya din muli ang sugat ni Frank. Sinabi ni Anna na alam niyang hindi pipi ang abogado dahil habang tulog eto sa kanyang bahay ay binibigkas niya ng paulit-ulit ang pangalang Olivia at Suzy. Ipinakita ni Frank ang litrato ng kanyang mag-ina kay Anna. Pakikidalamhati na lang ang nasabi ni Anna. Napatingin din siya sa mga balita tungkol sa mag-ina ni Frank na nakapaskel sa pisara. Doon ay nakita ni Anna ang bahay na pinasok noon ni Frank. Sinabi niyang alam niya ang lugar na iyon at palagi siyang napapadaan doon. Bago siya umalis, nagbilin si Anna na libre siya kung sakaling mangailangan ng tulong si Frank. Napansin ni Frank ang tali ng aso na may tatak ng TSA na ang ibig sabihin, sinanay ang aso sa pag-amoy ng mga kontrabando. Dinala niya sa pinangyarihan ng krimen ang aso saka ipinaamoy ni Frank ang damit ni Olivia. Dinala siya ng aso sa isang imburnal at doon, nakita ni Frank ang wallet ng asawa na nawawala. Sa pagtingin niya sa paligid, lalong lumakas ang hinala niya nang makita ang unang kwarto na kanyang pinasok ay nakatanaw sa imburnal. Sa kanyang isip, kung sino man ang nakatira doon ay maaring testigo sa krimen o maaring siya mismo ang kriminal. Sinubaybayan ni Frank kung sino man ang nakatira doon. Hindi siya nabigo dahil gabi na nang umuwi ang isang lalaki sa kwarto pero nakita niya si Frank na sumusunod sa kanya. Tumakbo ang lalaki at hindi na nakita pa ni Frank. Samantala, sa hospital kung saan nagtatrabaho si Anna. Sinundo siya ni Frank at pinuntahan ng dalawa ang pinangyarihan ng krimen. Kahit hindi nagsasalita si Frank, alam ni Anna na hinahanap niya ang nakatira sa kwarto na itinuro ni Frank. Walang iba kundi si Mr. Shivers. Sinabi ni Anna na nagtatrabaho si Shivers bilang chef sa isang restaurant. Sa kasalukuyan, bago malagutan ng hininga si Shivers ay nilubayan siya ni Frank. Ipinakita niya ang litrato ng kanyang mag-ina sa chef. Mangiyak-iyak si Shivers na nagsabing nakita niya ang buong pangyayari. Noong gabing mangyari ang krimen, nakarinig siya ng sirena ng pulis. Pagkadungaw niya sa bintana, nakita niyang pilit isinasakay ng pulis ang kanyang mag-ina sa kanyang mobile. Dinala ng pulis ang mag-ina sa katabing bakanteng bodega at doon pinatay niya sila. Pagkatapos ay muling lumabas at itinapon ang mga bangkay sa imburnal. Ang wallet, kinuha lang ni Shivers ang pera saka naman niya itinapon sa imburnal din. Nagpunta si Frank sa pulisya, sumalisi siya sa isang opisina at doon hinalungkat niya ang mga record kung sino ang naka-duty na pulis malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nagulat siya sa natuklasan at si Officer Marble ang naka-duty sa lugar na iyon.
Minanmanan ni Frank ang bawat galaw ni Marble. Araw at gabi ay kanya etong sinusundan. Gusto niyang malaman kung siya nga ba ang kriminal at kung sakali, bakit niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Nakita niyang basta na lamang iniiwan ni Marble ang susi malapit sa kanyang pintuan. Sinamantala iyon ni Frank at pinasok ang bahay ng pulis. Sa paghalughog niya sa loob ng bahay, nakita ni Frank ang uniforme ni Marble na nakausli ang hibla ng sinulid na kulay ginto sa kanyang logo. Ang teorya niya, maaring lumaban si Olivia at nakalmoth ang uniforme ni Marble dahilan para lumabas ang hibla ng sinulid. Natuklasan din ni Frank ang isang drawer kung saan may mga nakatago na magazines. Siya ang nilalaman ng magazine sa pagiging matalino niyang abogado. Kasama ang isang lumang pahayagan kung saan may isang batang babae na ginahasa at pinatay. Nakita din niya ang isang kamera na sila ng kanyang pamilya ang laman. Ibig sabihin, sila talaga ay pinagplanuhan na gawan ng masama. Nakababa ang bintana ng kotse ni Olivia noon dahil pulis nga naman ang nagpahinto. Maaring inisip ng asawa niya na may nilabag siyang batas trapiko kaya huminto. Naintindihan na ni Frank ang punot dulo ng lahat. Sa pag-uwi ni Officer Marble, nakita niya ang isang litrato at sulat ni Frank na hinahamon siyang tapusin na ang lahat. Pumunta si Marble sa bakanting bodega na kung saan napatay niya ang mag-ina ni Frank. Nakita niyang naghihintay na ang abogado sa kanya. Sinabi niyang alam na ni Frank ang dahilan, siya ang abogado ng pumatay sa kanyang anak na pinalaya ni Frank. Gusto niyang maramdaman ni Frank ang bigat ng mawalan ng anak, dagdag pa na nasa posisyon sila pero wala silang magawa. Inaasar din siya ni Marble na nasaan siya noong sumisigaw ang anak na si Suzy ng daddy. Naganap ang palitan ng suntok at sipa mula sa abogado at ang pulis. Determinado ang bawat isa na patumbahin at pahirapan ang isa't isa. Parehas silang binulag ng kaisipan na maghiganti. Sa huli, nagkaroon ng pagkakataon na mapatay ni Frank si Marble pero hindi niya ginawa. Sa isip niya, parehas lang sila na kriminal kung papatayin niya ang pulis. Naalala niya ang nabasa niya sa libro na ang pinakamabuting paghihiganti ay huwag tumulad sa kaaway. Sa bahay, pinapanood sa TV ni na Frank at Ana ang mensahe ng pulisya na malakas ang ebidensyang kriminal kontra kay Officer Marble, sinabi pa na walang puwang sa pulisya ang mga kriminal na pulis. Nagtatapos ang pelikula nang dumalaw sa puntod ng kanyang mag-ina si Frank. Kasama niya si Ana na tanda na tanggap na niya ang lahat at oras na para magsimula muli.